Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Boyet. Walang eksaktong taon. Lugar ng Surigao del Norte. Si Boyet ay isang binata na nagmula sa isang liblib na baryo sa baybayin. Laking tanaw siya sa malawak na ilog at matataas na puno ng bakawan na pumapalibot dito. Palibhasa'y mahilig sa mga kwento ng matandang mananambal sa kanilang baryo. Nakuha naman ang kanyang atensyon ng isang misteryosong trabungko na pinag-uusapan ng lahat. Walang iba kundi ang trabungko ng buwaya. Ayon sa mga kwento, ang trabungko ay pag-aari ng isang matandang mananambal na si Mang Doroy. Isang matapang na mangingisda na nakaligtas mula sa mga malupit na buhaya sa ilog gamit ang mahiwagang trabungko. Ang kwento ng kanyang karanasan sa tubig at ang lakas na dulot ng trabungko ay naging alamat sa buong baryo. Isang araw, naglakad si Boyet papunta ng ilog. Habang nakaupo sa mga bato at nagmamasid sa agos, narinig niya ang isang kaluskos sa likod ng mga puno. Nang lingunin niya ito, nakita niya si Mang Doroy. Matanda na ito at may dalang isang itim na kahon. Inilabas ni Mang Doroy ang trabungko at inabot kay Boyet. "Magandang araw po, Mang Doroy. Kailangan niyo po ba ng tulong ko?" Pagbati naman dito ng binata. Ito na ang oras, Boyet, na ikaw ang magiging tagapangalaga ng trabungko. May kakayahan ito na makapagpalakas sa iyo, ngunit may kapalit. Tanggapin mo lamang ito kung handa kang magdala ng mabigat na pasanin. Wika ng matanda habang pinubuksan ang maliit na kahon. "Ho, ano po ba yan? At bakit may mabigat na pasanin?" Nagtatakang tugon dito ng binata habang nagkakamot sa kanyang ulo. Wala namang mawawala, Boyet. Subukan mo lang. Masyado na akong matanda para sa bagay na ito. Ayaw mo bang mapasakamay ang trabungko ng buhaya? Wika ng matanda habang iniaabot nito ang mutya. Nag-aalangan si Boyet, ngunit sa kabila ng kanyang takot, tinanggap din niya ang trabungko. Gawa na rin kasi sa mga kwentong nalalaman niya patungkol dito. Isang kuryosidad din ang namutawi sa kanyang sarili. Pagka-uwi niya, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Ang mga kamay niya ay naging matibay at ang kanyang pandinig ay naging matalim. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa daan, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding puwersa na nagtulak sa kanya upang magpunta ng ilog. Wala naman itong nagawa kundi sundan ang tinig na tila nagpapatawag sa kanya. Doon sa ilog, nakita niyang may mga buhaya na dumarating at ang mga ito'y nagmumula sa isang madilim na bahagi ng tubig. Bawat buhaya ay may matinding galit at mukhang nais nilang sirain ang lahat. Ngunit nang ilabas ni Boyet ang trabungko ng buhaya at itapat ito sa tubig, nagkaroon ng kakaibang puwersa ang ilog. Nag-umpisang magpuwersang bumalik ang mga buhaya sa kailaliman ng tubig at naglaho ang galit na sumasakop sa kanila. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Habang lumalakas ang puwersa ng trabungko, naramdaman naman ni Boyet na nagiging malupit ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang pag-iisip. Parang may ibang nilalang na naguutos sa kanya na naglalakbay sa dilim ng kanyang isip. Hindi niya alam kung papaano magbabalik ang normal niyang buhay. Minsan isang gabi, habang nasa kwarto,
Narinig niya ang boses ng nilalang sa kanyang isipan. Dito naalala ni Boyet ang mga salita ni Mang Doroy. Natutunan niyang hindi sapat ang lakas na dulot ng trabungko. Kailangan din niyang panatilihin ang balanse ng kanyang puso at isipan. Siya'y naghahanap ng paraan upang maibalik ang kontrol sa kanyang sarili at matutunan kung paano pa rin magtaglay ng tapang ng hindi tinatangay ng trabungko sa kanyang madilim na bahagi. Sumailalim siya sa gabay ni Mang Doroy, ngunit ang kanyang kapayapaan ay hindi magtatagal. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, nagkaroon ng kakaibang ingay mula naman sa kagubatan. Isang mabagsik na nilalang, isang aswang na matagal nang nagpapanggap na isa sa mga tao sa baryo. Nagbalik ito upang magasik ng lagim. Ang aswang ay isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo. Sa araw ito'y nagmumukhang isang karaniwang tao, ngunit sa gabi, nagpapakita ito ng tunay na itsura. Isang mabagsik na nilalang na may pakpak ng paniki at mga matalim na pangil na handang magdulot ng takot at kamatayan. Nagdulot ng pagkabahala ang mga misteryosong pagkawala ng mga hayop at mga tao sa baryo. Napag-alaman ni Boyet mula kay Mang Doroy na ang nilalang na ito ay may kahinaan, ang trabungko ng buhaya. Isang gabing madilim, naisip ni Boyet na magsimula ng paghahanda upang tapusin ang takot na dulot ng aswang. Ipinagkaloob ni Mang Doroy kay Boyet ang huling piraso ng kapangyarihan mula sa trabungko ng buhaya. Sa mga sinag ng buwan, tinanglawan ng ilihim na puwersa ng trabungko ang buong paligid. Ngunit bago siya magtungo sa kagubatan upang harapin ang aswang na yon, pinayuhan siya ni Mang Doroy na huwag makalimot na bukod sa taglay ng trabungko ay dapat magtiwala sa kanyang puso at hindi sa galit. Habang naglalakad siya patungo sa madilim na kagubatan, nagdala siya ng isang itim na kandila na kumikislap ng mahiwagang liwanag. Alam niyang ang oras ay dumating na upang ipakita ang tapang at lakas na ipinagkaloob sa kanya ng trabungko. Kani-kanina, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya at bigla niyang narinig ang isang mabagsik na tawa mula naman sa dilim. Hindi naman nag-atubili itong si Boyet. Mabilis niyang inilabas ang trabungko ng buhaya at itinutok ito sa dilim. Ang liwanag mula sa trabungko ay nagbigay daan sa isang matinding puwersa na sumalubong sa kanya. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay puno ng lakas at ang aswang ay parang nagdadalawang isip sa bawat hakbang nito. Biglang nagsimulang magbago ang anyo ng aswang na yon. Mula sa itsura nitong kaakit-akit na tao, nagbago ito sa isang dambuhalang nilalang na may pakpak ng paniki at mga pangil na parang pangil ng buhaya. Nagpakita ng tunay na puwersa ang aswang na yon. Habang lumalapit ito kay Boyet, napansin niyang ang bawat paggalaw nito ay may halong takot at puot. Pero hindi natakot si Boyet. Inalalayan ng trabungko ang kanyang lakas at nagising ang tapang na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Hindi kita hayang magasik ng lagim sa aming baryo. Sambit naman dito ng binata. Agad na sinugod ni Boyet ang aswang at itinulak ang trabungko sa hangin.
Naglabas ito ng ilaw na nagliwanag sa buong kagubatan. Habang ang aswang naman ay hinahabol, naramdaman nito ang puwersa ng trabungko na parang baga ng uling na tumatama sa balat nito. Halos magalit ang aswang sa sobrang sakit. Ngunit sa bawat pagtatangka nitong umatras, nadarama nito na ang trabungko ay may kapangyarihang humawak sa kanya. Ang bawat hakbang ni Boyet ay tila isang buhaya na umaatake sa nilalang na yon. Sa huli, nang maramdaman ni Boyet na hindi na makalaban ang aswang na yon, ang puwersa mula sa trabungko ng buhaya ay nagsimulang magbago ng anyo. Tumulong ito sa pagbuo ng isang pader na nagkulong sa aswang, at sa isang iglap, ang nilalang ay nawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Pinilit nitong magpumiglas upang makalaya, ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng trabungko, nawalan ito ng lakas at natangay sa ilalim ng dilim. Nang matapos ang laban, nagbalik naman si Boyet sa baryo. Ngunit siya'y nagpatuloy na tahimik sa kanyang pag-iisip. Alam niyang hindi sa lahat ng oras ay magagamit niya ang kapangyarihan ng trabungko. Ngunit natutunan niyang higit sa lahat, ang tunay na laban ay nasa loob ng ating mga puso. Ang lakas na tumulong at magtagumpay sa mga pagsubok. Matapos ang tagumpay ni Boyet laban sa aswang, hindi na muling nakalabas ng kagubatan ang nilalang na yon, at ang baryo ay nagkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay na hindi nakaligtas kay Boyet: ang trabungko ng buhaya na dati ay nagbigay sa kanya ng lakas, ngayon nagiging dahilan ng madilim na pagbabago sa kanyang sarili. Si Boyet ay nakaramdam ng kakaibang pagnanasa sa kapangyarihan na dulot ng trabungko. Hindi tulad ng dati nang ginamit niya ito para sa kabutihan. Ngayon ay nagsimula siyang mag-isip ng mga bagay na hindi na magaan sa kanyang puso. Ang bawat gamit ng trabungko ay nagbibigay sa kanya ng mas malalalim na puwersa. Puwersa na hindi nagmula sa kabutihan, kundi nagmula ito sa galit, takot at pagnanasa. Hindi na nakatulog ng mahimbing itong si Boyet. Sa mga gabing siya'y nag-iisa, naririnig niya ang mga boses sa kanyang isipan. Boses ito ng mga nilalang. Boses na humihimok sa kanya na gamitin ang trabungko sa mas matinding paraan. Habang ang mga boses na yon ay patuloy na sinasakop ang kanyang isipan, mas lalong dumilim ang kanyang pananaw. Si Boyet na dati mabait at mapagbigay, ngayon tila nagiging alipin na ng trabungko. Ang puwersa ng trabungko ng buhaya na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang mga kasamaan ay unti-unting nagiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Isang gabi, nang hindi na kayang pigilan ni Boyet ang kanyang mga nararamdaman, nagpasya itong gamitin ang trabungko upang magpatuloy sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Tumungo ito sa pinagmulan ng ilog, sa isang madilim na pook na walang nakakita, at doon inisa-isa niyang itapat ang trabungko sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya na ang mga puwersa ng buhaya ay nagsimulang magbago ng anyo, nagiging mas makapangyarihan at mas matindi. Ang mga mata ni Boyet ay naging mapupulang nagliliyab at ang kanyang katawan
ay nagsimulang magbago ng itsura. Ang mga palad niya ay nagsimulang magpakita ng mga kaliskis at sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang siya ay tila isang buhaya na ngayon. Ang dating tapang at kabutihang dulot ng trabungko ay napalitan ng makapangyarihang puwersa ng kasamaan. Nakita ni Boyet ang kanyang sarili na nagiging malupit na, walang pakundangan sa mga bagay at tao sa buong paligid. Sa kabila ng lahat ng kabutihang itinuro sa kanya, ang trabungko ng buhaya ay naging sanhi ng kanyang pagbabago. Ang kasamaan na dulot ng lakas nito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Isang gabi, si Boyet ay nagtakda ng isang madilim na layunin upang sirain ang mga taong nagmamahal sa kanya at ang buong baryo. Ang mga tao sa baryo ay hindi nakapansin agad sa pagbabago ni Boyet. Ngunit nang nagsimula siyang magtakda ng malupit na mga hakbang upang makuha ang lahat ng kapangyarihan sa buong bayan, nagtakda ng takot sa kanilang mga puso, si Boyet na dating kanilang bayani, ngayoy isang dambuhalang nilalang na ginigiit ang kanyang kapangyarihan gamit ang trabungko ng buhaya. Isang gabi, dumating ang mga matandang mananambal sa baryo upang harapin siya. Boyet, ang trabungko ng buhaya ay hindi nilikha upang magdala ng galit. Ito ay isang bagay na nagsisilbing gabay para sa mga may malasakit sa kapwa. Ang lakas na iniisip mong angkinin ay magdadala lamang ng kapahamakan. Pagsuway naman dito ni Tandang Duroy. Ngunit hindi na nakikinig si Boyet. Ang trabungko ay nagsimula ng maging isang bahagi ng kanyang katauhan at hindi niya na kayang itigil ang daloy ng kapangyarihan na nagmumula rito. Ang kanyang katawan ay naging ganap na anyo ng isang buhaya. Matigas, makapangyarihan ngunit puno ng galit at kasamaan. Sa pinagsamang puwersa ng mga mananambal at mga tao ay napalayas nila itong si Boyet. Pero hindi galit ang namutawi sa mga tao, kundi ang panghihinayang sa nasadlakang kasamaan ng kanilang tagapagligtas. Habang patuloy na lumalakas ang puwersa ng trabungko ng buhaya sa katawan ni Boyet, hindi niya namamalayan na may isang mas matinding pagsubok na darating. May isang nilalang na magpapakita ng daan patungo sa kabutihan o kabiguan. Isang araw, habang naglalakad ito sa kahabaan ng ilog, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki na may suot na simpleng kasuotan at may daladalang isang bayong na puno ng iba't ibang uri ng anting-anting. Ang matandang lalaking yun ay may mga mata na naglalaman ng malalim na karunungan at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang aliwalas sa paligid. Siya ay isang antingero, isang tao na may malalim na kaalaman tungkol sa mga mutya at may kakayahang magpakita ng mga katotohanan na hindi kayang makita ng pangkaraniwang tao. Boyet, ikaw ay nasa isang madilim na landas. Ang trabungko na iyong hawak ay hindi magdadala ng kaligayahan. Ang puwersang ito na nagbibigay ng lakas ay naglalaman ng kapangyarihan ng kasamaan. Nakalimutan mo na ba ang tunay na gamit ng lakas? Ang kapangyarihan ng pag-ibig, kabutihan at pag-aalaga. Mariing wika dito ng matandang antingero. Nagulat si Boyet at naramdaman ang isang malamig na puwersa na dumapo sa kanyang balat. Ang trabungko na kanyang hawak ay tila kumikislap ng mapupulang liwanag at sa bawat galaw niya
Ramdam niya ang matinding galit at pagkasabik na matamo ang higit pang kapangyarihan. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nagsasabing may mali. Alam ko na ikaw ay naguguluhan, Boyet. Ang trabungko ng buwaya ay hindi masama sa simula. Ito ay nilikha upang maging tagapagtanggol, upang gabayan ng mga may malasakit. Ngunit hindi ang lakas ng trabungko ang magpapasaya sa iyo. Ang iyong lakas ay nasa loob mo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Patuloy na pagwiwika dito ng antingero. Tinutok ng antingero ang kanyang palad sa harap ni Boyet. At isang malakas na liwanag ang sumiklab mula sa kanyang mga kamay. Nakaramdam si Boyet ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Tila ba naglaho ang mga pangil ng buhaya at ang matinding galit na matagal nang naghahari sa kanyang kaluluwa. Ang liwanag mula sa mga kamay ng antingero ay parang isang salamin na nagpakita ng mga alaala ni Boyet. Ang kanyang mga kabutihang ginawa, ang kanyang mga pagkatalo, at ang mga pagkakataon kung saan siya ay nakalimot sa kanyang tunay na layunin. Boyet, hindi ikaw ang trabungko. Ang trabungko ay isang kasangkapan, hindi ang iyong pagkatao. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi makikita sa mga gamit, kundi sa kanyang pagpapasya na magbalik loob at tumulong sa iba. Bawat tao ay may sarili niyang daan. Pumili ka ng tama. Wika pa dito ng antingero. Habang nakatayo si Boyet at pinagmamasdan ang mga liwanag na dumadaloy mula sa mga kamay ng antingero, napansin niya na ang bawat piraso ng trabungko na matagal nang hawak-hawak ay nagsimulang magdahan-dahang humalagpos mula sa kanyang katawan. Ang mga kaliskis sa kanyang balat ay nagsimulang maglaho at ang kanyang mata na dati mapula at puno ng galit ay naging malinaw at punong-puno ng pagnanasa na baguhin ang kanyang kapalaran. May pagkakataong ka pa, Boyet. Ang trabungko ng buwaya ay maaaring magsilbing gabay. Ngunit ikaw ang magpapasya kung paano ito gamitin. Pumili ka ng tama. Pumili ka ng kabutihan. Wika pa dito ng matanda. Sa mga salitang yun, nagsimulang magbago ang lahat. Ang madilim na ulap sa kanyang isipan ay naglaho at ang pighati at galit na matagal nang nananatili sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho. Naramdaman ni Boyet ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa pagtanggap ng mga kahinaan at pagpapatawad sa kanyang sarili. Salamat. Natagpuan ko ng tunay na lakas, ang lakas na magbalik loob sa kabutihan. Wika ni Boyet na puno ng senseridad. At sa mga sandaling yon ay tuluyan ng naglaho ang trabungko ng buhaya mula sa kanyang mga kamay. Hindi niya na kailangan pa ang kapangyarihan nito upang magtagumpay. Sa kanyang puso, nahanap niya ang lakas na hindi matutumbasan ng anumang uri ng trabungko. Ang lakas ng pagiging totoo sa kanyang sarili at ang kagustuhang magsimula muli. Bumalik si Boyet sa baryo at sa kabila ng kanyang mga nakaraan, tinanggap siya ng mga tao ng may bukas na puso. Natutunan niya ang tunay na kabutihan ay hindi nanggagaling sa kapangyarihan ng mga bagay, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad. Sa paglipas ng mga taon, naging simbolo siya ng pagbabago. Isang buhay na naging pagninilay sa tunay na lakas ng kabutihan. Ang buhay ni Boyet ay muling bumangon mula sa dilim
at ang mga tao sa baryo ay masaya sa kanyang pagbabalik loob sa kabutihan. Sa mga unang buwan, naging isang halimbawa siya ng pagninilay at pagbabago. Tinulungan niya ang mga kabaryo sa pamamagitan ng mga gawaing makatuwid at inialay niya ang kanyang buhay upang maging gabay sa iba. Ngunit sa kabila ng kanyang pagninilay, ang madilim na trabungko ay patuloy na nagpapakita sa mga sulok ng kanyang isipan. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tabi ng ilog na naging saksi sa kanyang pagbabago, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Tila ba may nakatingin sa kanya mula sa dilim at hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang matandang lalaki ay may mga mata na tila puno ng mga lihim at may hawak na isang bayong na katulad ng kay Mang Duroy. Isang sisidla na puno ng mga anting-anting. Ayon sa matanda, ang trabungko na minsay lumukob sa kanya ay hindi basta-basta nawawala, at hanggang sa mga sandaling yon ay daladala pa rin ito ng kanyang kaluluwa. Nagulat ang binata at inalam kung papaano nasabi iyon ng matanda. Dagdag pa nito na ang trabungko ng buhaya ay bumabalik sa mga taong may malalim na ugnayan nito. Ang puwersa nito ay may paraan ng muling pagnanais sa kapangyarihan. Kaya kung hindi mo ito kokontrolin, maaaring makapaminsala ka uli. Nang marinig ni Boyet ang mga salitang yon, naramdaman niyang may kakaibang kilabot. Nais niya nang kalimutan ang trabungko, ngunit tila may mga hindi natitinag na puwersa na nagpapaalala sa kanya nito. Hindi ko na to kailangan. Nahanap ko ng tunay na lakas, wika ni Boyet. Ang boses niya'y puno ng kalakasang nahanap mula sa kabutihan. Ngunit ang matandang lalaki ay ngumiti ng malungkot at nagwika ito ng, hindi mo ba nararamdaman? Minsan ang lakas ng iyong natamo mula sa kabutihan ay may mga sulok ng kaluluwa na hindi pa kayang tugunan. Ang trabungko ay hindi maghihintay. Boyet, hindi mo pwedeng itago ito sa ilalim ng iyong mga alaala. Kung hindi mo ito pipigilan, babalik ito. Sa mga salitang yon, muling nagbalik sa isip ni Boyet ang pakiramdam ng kapangyarihan mula sa trabungko ng buhaya. Ramdam niya ang puwersa ng kasamaan na nagmumula rito. Isang bahagi ng kanya ang nais pang hawakan nito, ngunit isang mas malalim na bahagi ng kanyang puso ang nagpasya na hindi niya ito susundin. Si Boyet ay natagilid sa kanyang nararamdaman. Ang trabungko ng buhaya ay muling bumangon sa kanyang isipan, at ang puwersa nito ay parang isang nakatitig na ulap sa kanyang kaluluwa. Ang galit at takot na matagal nang nawala ay nagsimulang magbalik, at ang puwersa ng trabungko ay tila nag-uudyok sa kanya upang magbalik loob sa mga dating kasaysayan ng kapangyarihan. Ngunit alam ni Boyet na hindi siya maaaring magpadala sa mga puwersang iyon dahil sa mga salitang iniwan ng matandang lalaki. Nagsimulang maghanap si Boyet ng mga paraan upang muling pamunuan ang kanyang sarili at labanan ang puwersa ng trabungko. Nagsimula siyang makipagtulungan sa mga tao sa baryo upang magtayo ng mga proyekto at magsagawa ng mga gawaing makatuwid, at ang bawat hakbang ay nagsilbing isang pagkakataon upang patunayan na siya ay hindi na muling magpapadala
sa trabungko. Ngunit isang gabi, tahimik, at habang si Boyet ay naglalakad sa kagubatan, isang pamilyar na liwanag mula sa kanyang bulsa ang muling kumislap. Ang trabungko ng buwaya ay muling nagpakita. Hindi sa kanyang mga kamay, ngunit sa kanyang isipan. Naramdaman niyang may isang makapangyarihang puwersa na nagsimulang maglagablab sa buong katawan, na waring hinahanap nito ang tamang pagkakataon upang sumabog. Ang trabungko ng buwaya, sa kabila ng lahat ng mga aral na natutunan ni Boyet, ay muling nagbalik sa buhay niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa paraang maaaring magdulot ng pagkatalo kundi ng isang pagsubok. Doon sa gitna ng kagubatan, ipinagpasya ni Boyet na hindi na muling ibalik ang trabungko sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang puwersa ng trabungko ay maaaring magbalik, ngunit siya'y hindi na magiging alipin muli. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa trabungko, kundi sa kakayahang magpatuloy at magbagong buhay. Sa huli, tanging siya at ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ang magiging gabay sa pagharap sa anumang hamon. At ang trabungko ng buwaya na minsan niyang itinuring bilang kanyang kapangyarihan ay nawala na. Hindi sa pagkatalo, kundi sa kanyang pagpapasya na magbago at magsimulang muli. Bumalik na sa normal ang buhay ni Boyet. Naging masaya ito sa kanyang mga ginagawa sa baryo at patuloy na tinutulungan ang mga tao upang muling buuin ang mga nasirang kabuhayan. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong buhay, may isang madilim na puwersa na hindi pa rin tuluyang lumalayo sa kanya. Gabi nun, habang ang buong baryo ay mahimbing na natutulog, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa kagubatan. Isang malupit na huni na tila nagmumula sa mga nilalang na hindi dapat makita ng mga mata ng tao. Walang iba kundi ang mga aswang. Ang mga mang-uugnay sa madilim na nilalang na ito ay kilala sa kanilang pahirap at kasamaan. Hindi nagtagal, isang malupit na sigaw ang umabot sa mga tenga ni Boyet. Naisip niya agad na may nangyayaring hindi maganda. Agad niyang iniwan ang kanyang pinagkakabuhayan at tumakbo patungo sa kagubatan. Doon niya nakita ang isang masalimuot na eksena. Ilang mga aswang ang nagliliyab at nag-aalimpuyok sa mga paligid ng baryo, na nagdudulot ng takot at kaguluhan. Ang mga nilalang na ito ay matagal niya nang nilabanan, ngunit hindi nito iniiwan ang kanilang baryo. At sa bawat taon, muling bumabalik ang mga ito upang mangakit ng takot. Habang tinatanaw ni Boyet ang kalagayan ng mga tao, isang madilim na puwersa ang nagsimulang pumasok sa kanyang katawan. Ang aswang na naroroon ay tila may kakaibang lakas, at ang mga galit na naranasan niya mula sa kanyang nakaraan ay bumangon sa kanyang isipan. Nang dumating siya sa pinagmulan ng kaguluhan, naramdaman niya na may isang bagay na kumakalabit sa kanyang kaluluwa. Walang iba kundi ang trabungko ng buwaya. Habang tinitingnan ni Boyet ang mga aswang na naglalakad patungo sa mga hindi nakakaalam na tao, isang puwersa mula sa kanyang bulsa ang nagsimulang kumislap. Hindi siya nakatingin. Ang trabungko ng buwaya ay muling nag-alab. Ang dating pinilit niyang iwasan at kalimutan na ngayon ay tumatawag sa kanya.
isang sigaw mula sa kanyang nakaraan. Ang galit at puwersang pinipigilan niya ay nagsimulang magbalik. Ang puwersang ito ay naghahanap ng pagkakataon upang muling maglaho sa kanyang kaluluwa. Hindi naman nagtagal, isang matinding sigaw ang narinig mula sa mga kabaryo. Ang mga aswang ay tila bumangon mula sa ilalim ng mga puno at nagsimula ng mangagaw ng buhay. Hindi na kayang kontrolin ni Boyet ang kanyang galit at takot. Ang trabungko ng buhaya ay muling nagbigay sa kanya ng isang pagkakataon upang lumaban at hindi niya na naisip ang masama nitong dulot. Nang lumapit siya sa mga aswang, isang puwersa ang bumangon mula sa kanyang katawan. Ang puwersa ng buhaya. Ang mga kaliskis sa kanyang balat ay muling lumitaw at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang pula. Sa bawat galaw, naramdaman niyang ang trabungko ay nagbigay sa kanya ng lakas. Isang lakas na hindi maipaliwanag. Isang lakas na magbibigay sa kanya ng tagumpay laban sa mga aswang. Nagsimula siyang lumaban sa mga aswang at sa bawat hampas ng kanyang mga palad, tumitilapon ang mga nilalang at nagkakaroon ng matinding sugat. Ang kanyang katawan ay nagiging buwaya at sa bawat sigaw ng aswang, ang lakas ni Boyet ay patuloy na tumataas. Isang makapangyarihang nilalang ang tumatayong tagapagtanggol ng baryo. Ngunit habang ang lahat ng ito ay nagaganap, ay may isang bahagi ng kanyang puso ang nagsisisi. Alam niyang hindi tama ang paghawak sa trabungko na ito, na siya ay nagiging katulad ng mga nilalang na tinatangka niyang talunin. Ang puwersa ng trabungko ay nagpapalakas sa kanya, ngunit sabay na rin niyang nararamdaman ang patuloy na pagdilim ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang laban, isang malalim na kalungkutang bumangon sa kanyang puso. Ang puwersang dala ng trabungko ng buhaya ay unti-unting nagiging isang sakit, isang pagsabog ng kasamaan. Alam niyang hindi niya kayang pigilan ang galit at puot na muling bumalik sa kanya. Ngunit may isang matandang boses na muling namutawi sa kanyang isipan. Ang antingero, ang matandang mananambal na nagpamulat sa kanya ng kabutihan. Ang mga salitang yon ay muling nagmulat kay Boyet. Napagtanto niya na sa kabila ng lakas na ibinibigay ng trabungko, ang tunay na laban ay hindi sa mga aswang, kundi sa kanyang sarili. Ang tunay na laban ay upang mapigilan ang masamang puwersa ng trabungko na muling nagbabalik sa kanyang buhay. Sa huling sandali, ang trabungko ng buhaya ay naglaho mula sa kanyang katawan at si Boyet ay muling bumalik sa kanyang tunay na sarili. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang para sa baryo, kundi para sa kanyang kaluluwa. Matapos ang laban ng mga aswang, natutunan ni Boyet ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa mga bagay o kapangyarihan, kundi sa kanyang sarili. Ngunit ang trabungko ng buhaya, bagamat iniiwasan at tinatanggihan niya, ay hindi pa ring tuluyang nawawala. Minsan sa pinakasekreto ng kanyang kaluluwa, naramdaman niya itong muling nagmamasid, nag-aalab sa kanyang mga alaala at nag-aantabay sa isang pagkakataon na muling magbalik. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa kabayanan, nakarinig siya ng mga usapan ng mga tao. Isang mambabarang ang pumasok sa baryo.
Isang tao na may kakayahang magdala ng masamang kapalaran, magbato ng mga sumpa at mangagaw ng buhay ng sinuman na kanyang nanaisin. Si Sita, ang batang apo ni Mang Duroy, ay biglang nawala at ang buong baryo ay nag-aalala. Maraming mga nararamdamang hindi magandang palatandaan, ang mga hayop na namatay at ang mga halaman na tumitigas at nalalanta sa loob lamang ng isang gabi. Lahat ng mga palatandaan na yon ay nag-uugnay sa isang mambabarang na nakilala bilang si Doro. Hindi matatawaran ang takot na naramdaman dito ni Boyet. Ngunit ang matandang mananambal at ang antingero ay muling bumulong sa kanyang isipan. Puno ng determinasyon ang iniisip ni Boyet sa pagkakataong ito. Hindi niya naiiwasan ang trabungko. Ang trabungko ng buhaya ay may isang layunin at kailangan niya itong gamitin upang ipagtanggol ang mga inosenteng tao sa baryo. Hindi upang magsimula ng digmaan, kundi upang magtanggol laban sa kasamaan. Naglakad si Boyet papunta sa kabundukan kung saan naroroon si Doro, ang mambabarang. Ang lugar na iyon ay kilala sa mga misteryo at mga lihim ng kalikasan. Nang makarating siya rito, nakatagpo siya ng isang matandang kahoy na may mga ukit na simbolo ng kapangyarihan. Doon nakita niya si Doro na nakatayo sa ilalim ng lilim ng puno, abang ang hangin ay tila umaalulong sa paligid niya. Ang mga mata ni Doro ay kumikislap ng malapulang liwanag at ang kanyang mga kamay ay hawak ang isang itim na kwintas na naglalabas ng usok. Boyet, narito ka upang humarap sa akin. Alam mo bang hindi mo kayang labanan ng aking kapangyarihan? Ang iyong trabungko ng buhaya ay wala ring silbi laban sa akin. Wika ni Doro nang may masamang ngiti. Hiningi ng pagkakataon ang isang pasya. Ang mga galit na nararamdaman ni Boyet ay nagbalik. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nag-aalab. Ang trabungko ng buhaya ay nagkislap mula sa kanyang dibdib at isang lakas ang nagsimula sa kanyang kaluluwa. Ang trabungko na dati ay sanhi ng kanyang mga pagkatalo ay ngayon nagiging tagapagtanggol ng kanyang baryo. At sa mga sandaling iyon, si Boyet ay muling naging buhaya, hindi upang manakop, kundi upang ipagtanggol. Huwag mong gawing biro ang aking lakas. Ang trabungko ng buhaya ay hindi mo kayang kontrolin. Doro, laban ka sa akin. Seryosong wika naman dito ni Boyet. Habang tinataas ni Boyet ang kanyang kamay, ang mga kaliskis ng buhaya sa kanyang katawan ay nagniningning at nagsimulang maglabas ng malakas na liwanag. Si Doro ay nag-umpisang mag-usal ng mga orasyon at sumpa. Ngunit bago siya makapagpatuloy, ang puwersa ng trabungko ng buhaya ay bumulusok papunta sa kanya. Sa bawat galaw ni Boyet, ang kanyang katawan ay tila naging higit na malakas at mabilis. Parang isang alon na hindi mapipigilan. Hindi inasahan ni Doro ang ganitong lakas mula kay Boyet. Ang mga ulap sa paligid ay tila nagiging itim na, habang ang hangin ay nagiging mainit at mabilis. Sa isang iglap, naramdaman ni Doro na ang trabungko ng buhaya ay naging parang isang leon, mabilis at mabangis na sumalakay.
tinatanggal ang lahat ng kanyang proteksyon sa katawan. Hindi kayang pigilan ni Doro ang pagnanasa ng kapangyarihan mula sa trabungko ng buhaya. At sa huli, siya ay napilitan ng magtago sa dilim. Ngunit si Boyet ay hindi nagpatuloy sa pag-atake. Sa halip, itinaas niya ang kamay upang ipakita na ang kanyang layunin ay hindi magasik ng pagkawasak kundi upang protektahan. Ang trabungko ng buhaya na dati nagdulot sa kanya ng takot, ngayon ay nagiging simbolo ng pagtutok sa tamang layunin, ang pagnanais ng kapayapaan. Tumigil ka na, Doro. Ang trabungko ng buhaya ay hindi para sa kaliwa. Huwag mong gawing armas laban sa mga inosente. Matapang na wika dito ni Boyet. Sa mga salitang yon, ang puwersa ng trabungko ay nagsimulang humupa at si Doro ay naglaho mula naman sa paningin ni Boyet. Ang kanyang mga sumpa ay tuluyang naputol at ang mga hangin ay nagsimulang humupa. Hindi na muling magbabalik ang mambabarang sa baryo. Pagbalik ni Boyet sa kanyang mga kabaryo, isang bagong pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang trabungko ng buhaya ay muling naging isang kasangkapan na ginamit niya sa tamang paraan at natutunan niyang kontrolin ang kapangyarihan nito, hindi para sa kanyang sariling kapakinabangan kundi para sa kapakanan ng ibang tao. Ang kanyang pagkatao ay muling naging buo. Siya ay hindi na alipin ng trabungko kundi tagapagtanggol na ng kanyang komunidad. Matapos ang matagumpay na laban kay Doro, muling bumangon si Boyet sa kanyang buhay at ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa. Ang trabungko ng buhaya na dati nagdulot ng takot at pagkatalo ay naging simbolo ng kanyang lakas at katapangan. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, natutunan niyang gamitin ito sa tamang paraan. Ngunit may isang bagay na hindi niya inaasahan: ang pag-ibig. Si Karina, isang maganda at mabait na babae mula naman sa kanilang baryo, naging bahagi ng buhay ni Boyet. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa simpleng pagkakaibigan. Ngunit sa mga sumunod na buwan, napagtanto nilang may malalim na ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Si Karina ay may kabutihang loob at malalim na pananampalataya sa kabutihan. Kaya't si Boyet ay natutuwang maglaan ng oras upang maging kasama ito. Sa bawat pagdapo ng mga mata nila, nararamdaman nilang pareho silang may natatanging koneksyon. Subalit, sa kabila ng kanilang kasiyahan, may isang hindi nakikitang puwersa na nagmamasid mula sa dilim. Isang lalaking mangkukulam na may kasaysayan ng mga kapangyarihan at masamang layunin ang nagmamasid sa kanila. Si Edgar, isang lalaking misteryoso, ay nahulog sa puso ni Karina. Ngunit hindi ito isang simpleng pagmamahal. Si Edgar ay isang mangkukulam at ang kanyang pagmamahal ay may kasamang puot at inggit. Alam niyang si Karina ay hindi siya iniibig. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mga kasamahan sa dilim, ipinanganak ang masamang balak na agawin siya mula naman kay Boyet. Isang gabing tahimik, habang si Boyet ay nakikipag-usap kay Karina sa kanilang paboritong lugar sa tabi ng ilog, naramdaman nilang may kakaibang presensya. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari,
Ngunit nang lingunin nila ang paligid, nakita nila si Edgar na nakatayo sa dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mabilis na naglakad si Edgar patungo sa kanila at ang kanyang mga salita ay punong-puno ng pagkapuot. "Boyet, wag mong gawing hadlang ang iyong sarili sa pagmamahal na hindi mo kayang intindihin. Si Karina ay para sa akin. Hindi mo siya kayang pagtagumpayan, lalo na sa iyong mga kahinaan." Madiing wika naman dito ni Edgar. Bago pa man makapagsalita itong si Boyet, isang makapangyarihang sigaw ang binitawan ni Edgar at isang ulap ng dilim ay bumulusok mula sa kanyang mga kamay. Ang ulap na iyon ay nagdala ng hangin at usok na nagdulot ng kalituhan sa paligid. Ang mga mata ni Boyet ay kumislap ng galit at isang puwersa mula sa kanyang katawan ang nag-uumpisang mag-alab. Ang trabungko ng buwaya ay muling kumikislap, naglalabas ng malupit na liwanag. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, alam ni Boyet na hindi ito ang tamang paraan. Alam niyang ang lakas na kanyang hawak ay hindi dapat gamitin sa pagsira ng buhay ng iba. Ngunit sa harap ng mangkukulam na ito, nakita niyang may ibang paraan. Kailangan niyang mapaglabanan si Edgar, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kabutihan at talino. Habang si Edgar ay patuloy na nagpapalakas ng kanyang mga orasyon, nagsimulang magdahan-dahan itong si Boyet. "Hindi ko hayaang mawala si Karina at hindi ko rin hahayaang magtagumpay ka sa iyong kasamaan." Wika dito ni Boyet. Sa isang iglap, tumanggap si Boyet ng isang liwanag mula naman sa trabungko ng buwaya. Hindi na ang puwersa ng galit, kundi ang matinding tapang ng kanyang puso. Sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang trabungko ay umayon sa kanya upang pigilan ang kasamaan ni Edgar. Ang pag-ibig ay hindi kayang kontrolin o agawin. Si Karina ay may sariling pasya at hindi ko hayaang gamitin mo siya bilang sandata sa iyong kasakiman. Matapang na sambit pa dito ni Boyet. Nagulantang si Edgar, ngunit hindi siya tumigil. Pinapalakas pa niya ang kanyang mga orasyon. Ipinapakita ang buong puwersa ng kanyang kapangyarihan. Ang hangin sa paligid ay naging matalim at magaspang, ngunit si Boyet, gamit ang trabungko ng buwaya, ay nagsimulang magdasal at tumawag sa mga espiritu ng kabutihan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang liwanag ng trabungko ay sumiklab ng mas maliwanag. Ang kapangyarihan ng buwaya ay nagsimulang magdulot ng isang harang sa mga sumpa ni Edgar. Ang dilim na dinala ni Edgar ay napawi at sa huli, si Edgar ay napilitan na umatras at maglaho sa dilim. Si Karina, nakatayo sa gilid, nakaramdam ito ng takot ngunit nagpasalamat sa tapang ni Boyet. Si Boyet naman ay ngumiti at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang pag-ibig ay isang bagay na hindi kayang agawin ng puwersa, kundi isang bagay na ibinibigay mula sa puso ng bawat isa. Sa huli, si Edgar ay umalis na at si Boyet at Karina ay muling nagpatuloy sa kanilang buhay. Natutunan ni Boyet na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging ipinapakita sa mga labanan, kundi sa kakayahang pigilan ang galit, kontrolin ang puwersa, at gumawa ng mga tamang desisyon. Matapos ang lahat ng laban,
pagsubok at tagumpay, si Boyet ay nakaramdam ng isang tunay na kapayapaan sa kanyang kalooban. Si Karina ay ligtas at ang baryo ay muling napanatili ang katahimikan. Ang trabungko ng buhaya na minsan ay nagbigay ng lakas at puwersa ng galit ay ngayon nagsilbing gabay upang matutunan niyang kontrolin ang sarili at gamitin ang kapangyarihan para sa kabutihan. Isang hapon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, naglakad si Boyet patungo sa tabi ng ilog kung saan lahat ng kanyang mga alaala ay nagsimula sa ilog na naging saksi sa kanyang pagbabago. Sa mga takot at tagumpay at sa bawat hakbang na tinahak niya sa landas ng kabutihan. Walang gaanong tao sa paligid. Ang mga alon ng ilog ay tahimik na dumadaloy. Ang mga puno sa paligid ay nagsasayaw sa hangin at ang araw ay malumanay na lumulubog sa kanlurang bahagi ng kalangitan. Bumangon si Boyet mula sa mga pagninilay at lumapit sa pampang ng ilog. Pinatigas niya ang kanyang mga paa sa malamig na buhangin at umupo sa gilid ng tubig. Isang malalim na paghinga ang binitawan niya at tila naglaho ang lahat ng bigat na dulot ng mga nakaraang laban. Habang ang hangin ay dumarampi sa kanyang balat, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga aral na natutunan mula sa lahat ng kanyang karanasan. Sa kabila ng lahat ng kapangyarihan na hawak niya, naisip niyang ang tunay na lakas ay hindi mula sa bagay o trabungko, kundi mula sa pasya at mga pagpili na ginagawa niya. Ang kalikasan, ang ilog at ang mga puno ay nagsisilbing paalala sa kanya na sa bawat alon ng buhay may pagkakataon siyang magsimula muli at tuluyang magbago. Isang maliit na alon ang dumapo sa kanyang mga paa at para bang ito'y isang paalala mula sa kalikasan. Sa bawat patak ng tubig na dumaan sa kanya, naramdaman niyang unti-unti niyang binabayaran ang mga utang sa kalikasan at ang mga pagsubok na dulot ng mga pagnanais at galit. Tinatanggap niyang hindi siya perpekto, ngunit natutunan niyang magpasalamat at magbigay respeto sa mga bagay na tumulong sa kanya upang maging mas mabuting tao. Nang gabing yon, bago siya maglakad pabalik sa kanyang bahay, tumingala ito sa kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap at sa bawat kislap na iyon, natutunan niyang ipagpasalamat ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng buhay. Dahil sa kabay ng kalikasan, natutunan niyang tanggapin ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ang puot, ang takot, ang pagmamahal at ang kapangyarihan. At ngayon, may bagong pagnanais siya upang maglingkod, magbigay ng proteksyon at magbahagi ng kabutihan. At sa bawat hakbang niya, alam niyang ang kalikasan, pati na rin ang trabungko ng buhaya, ay magsisilbing gabay sa kanya, hindi upang magasik ng takot o puot, kundi upang magtaguyod ng tunay na kapayapaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin ngayon sa kasalukuyan na kahit ano pa man ang meron tayo, ay hindi dapat ito mangingibabaw sa ating pagkatao. Isang halimbawa ay ang salapi. Kapag hinayaan mo ito na lumukob sa iyong pagkatao, ay tiyak na ang iyong pagbagsak sa kapariwaan. Okay. Opinion ko sa kwento. Siguro medyo nalilito kayo, no? Ako rin. Kasi medyo nag-iba yung tema nung
inayos nating kwento kasi nahirapan din ako dun sa kausap kong nagpadala nito. Kasi parang hindi niya ma-recap eh. Ewan ko, sobrang talino nun kasi parang hindi niya ma-recap pero ang lalalim ng binibigay niyang, kumbaga deep meaning nga tong kwento na to eh, no? Pero napakaganda para sa akin. Dito ko nalaman na, yun nga, nakita niya naman yung dulot ng trabungko ng buhaya. Pwedeng maging kanan o kaliwa to, depende talaga sa taong nagtatangan, di ba? Buti na lang nagising tong si Boyet. Kasi parang ang nangyari kasi parang from kanan na gamit, ang naging gawi niya is kaliwa, di ba? So parang napaka-imposible na gumana nung trabungko. Kaya lang, wala tayong magagawa, gumana. Di ba? Hindi naman natin pwede, kumbaga parang meron kang mutya ng pangil ng kidlat pero ginagamit mo sa kasamaan. Pwedeng gumana yun, depende sa orasyon na gagamitin mo. Kaya nga lang, hindi ko rin alam kung gaano katagal yung bisa nun kasi may ganun eh. Kumbaga, ako kaliwa ko pero nakakuha ko ng kanan. May mga orasyon kasi na parang may susi na mahawakan o makuha yung kakayanan ng kanan papuntang kaliwa. May ganun kabaryo. Pero masyadong malalim na aral na yon. Hindi ko na rin sa inyo ibabahagi kasi syempre nakikinig lang naman tayo rito. So yon, hindi na rin ako magbibigay ng mahabang komento, kayo ng bahala. Tapos comment down below, babasahin namin yan.